And then, kung maaari, mismo yung staff na involved dun sa small committee. Opo, ito hubang sila Romualdez po, itong mga staff na ito, naimbitahan na po ninyo? I'll check po doon sa secretariat namin kung na imbitahan na po sila. And I will, Opo. po, ang ipopost namin po, ang gagawin ko po ngayon is I will get a list of the persons to be invited or to be invited, at least a day before po, no? Sino yung mag-appear. And I will share that with media para makita po ninyo. Opo, opo. And then, kung maaari, mismo yung staff na involved dun sa small committee. Opo, ito hubang sila Romualdez po, itong mga... Tingnan mo tong mga taga-ICI. Di ba tinanong kung inimbitahan na nila si former House Speaker Romualdez? Siyempre, ang sagot, hindi pa nila alam. Wala silang alam. So, halatang halata na hindi talaga pwedeng masangkot si Romualdez. So, nagpapatunay lang na totoong sinabi kahapon ni Senator Chis Escudero na talagang malakas nga ito si Romualdez, hindi siya pwedeng masangkot dito. Samantalang halatang halata naman, alam naman na ng lahat. Ewan ko na lang kung tanga na lang ang hindi nakakaalam, di ba? Ito pa, tinanong pa ni Ted kung merong website na sila kasi nga hindi nila maipapublic yung kanilang investigation. Siyempre, ang sagot, wala. Panoorin nyo to. People of the Philippines ito versus the corrupt, ano, pinag-uusapan natin dito. So ito lang po, ito po, apo, Attorney ganito. Ang sabi po nila dito, na dapat daw po imbitahan sila Martin Romualdez, etc. Pati daw po yung Development Budget Coordinating Council, pati po daw yung COA, no? All right, etc. So, paano ho ba ang style o panuntunan po ng komisyon sa pag-iimbita ng mga resource persons po ninyo? We have our subpoenas po, tapos pinadadala po namin doon sa mga resource persons. Opo. Yun po yung yun ho ba ibig sabihin ng ano? That's the way we invite our resource person. The commission would issue subpoenas, it is sent to them, particular date and time, tapos mag-ano po sila? Mag-appear pa sila sa ICI. Opo, opo. Meron ba kayong website na may update po kayo na nabibigay po sa publiko kung today, sino ang inimbitahan, sino sumipot, and then mga ganun po kasi? Opo. So, gaya nga po sinabi ko sa inyo, no? Simula pa lang po ng ano, that's one of the things po talaga namin kailangan gawin. Pasensya na po talaga, we were, kumbaga nagsimula lang po to September 11 po, no? Tapos yung commission po, inabuo lang po a week after po yata yung tatlo, and then I came just last week, Thursday. So talaga pong very, kumbaga infancy stage pa po, no? Pasensya na po sa ano, yes, sir. We're trying our, we're really trying our best. We're really trying our best. At kung makita niyo po talaga, Sir Ted, yung mga nagtatrabaho dito, they really are sacrificing po. No? Ginagawa po talaga yung kanilang kakayanin. Sana po maintindihan ng publiko and maintindihan po ng media that we're trying our best pa. At eto pa, di ba nga iimbestigahan nila yung 10 years na flood control project kasi yung gusto nila umpisahan sa 2016 eh. Nakakatawa. Masyadong political no, ang dating. So, tinanong ni Ted Pailon, paano matatapos yun? Yung ngayong 2022 from 2022 yung flood control project na tapos na is 9,856 plus yung ongoing na 5,700, so mga nasa 16,000 plus yun, di ba? Paano nila matatapos yun? At ito ang sagot niya, magkakama pa lang sila ng methodologies. Ibig sabihin, nasa stage pa lang sila ng nag-establish pa lang sila ng sistema. Ay, ano ba yan? Ang inyong mandato ay magmula ng mapirmahan ng executive order, 10 years, di ba? Ang inyo pong babalikan na mga proyekto na sinasabi dito. Ngayon pa lang po, from July 2022 to May 2025, ang claim ng DPWH, 9,856 na flood control projects ang natapos na. And ang ongoing ay 5,700. Kung babalikan pa po natin yung una pa, naku po, pagkarami nito. Paano po ang inyong gagawin para suriin ang bawat isang proyekto kung standard ba, kung totoo ba, at kung totoo ba ho na walang anomalyan nangyari? Sir, kaya nga ang importante dito yung aming organizational structure, no? Because one of the intention would be to create teams na gagawa po nitong mga to. So kumbaga, composite team yung mga composed of engineers, accountants, and even lawyers who will be sent either through regions or depende po kung anong gusto ng commission to be able to do the audit and investigation of these projects po. No? Alam ko po napakarami, 9,800. The commission would probably come up with a methodology paano po mapapabilis ng proseso na to.
So right now po, ang ginagawa po kasi namin is that whatever information is there readily available at madali pong kompleto po, Ito pa. Siyempre, tinanong ni Ted Pailong kung may hold departure order na ba para dun sa mga nasasangkot dito sa anomalya. Ayun. Ang sagot, wala pa. So, alam na natin kung saan papunta tong investigasyon na to. Asa pa tayo. Ay ninonombrahan, no? Opo, para po magrekomenda sa mga paglalabas po, no, ng kaukulampong hold departure order, eto, et cetera. Ano po? Sa ngayon po, sa mga nasasangkot dito, meron na ho bang disposisyon ang komisyon sa mga dapat na ano ba ang pamamaraan para po hindi sila makalabas ng bansa o maging yung pong sinasabi na para maobligang bumalik si Saldico sa Pilipinas, yung cancellation ng passport halimbawa, ganun po. Ito ba'y nasa mandato po ninyo at gagawin ba ninyo? Gagawin pa naman namin kasama po yan sa mga rekomendasyon po na pwedeng bigay ng ICI, no? Not only with regard to this particular case, in any particular case po na may recommend namin sa ombudsman. Kasi po nandyan pa po sa EO 94. So pwede po. Pero sa ngayon po hindi ko po alam kung wala pa pong na-recommend for hold departure po sa mga yan po. Ang ombudsman ba pwede maglabas ng hold departure order? Definitely po pagka meron po, they can prevent any. Pero ang ombudsman po? Oo, ang ombudsman o Sandigan Bayan? Sandigan Bayan po yun. Yes. Po yun, di ba? Opo. So sa ombudsman po hindi sila pwede maglabas ng hold departure order, right? Ang pwede po nilang, mayroon pong tawag yan sa DOJ po, di ba? Lookout bulletin. Lookout pong tawag. Okay, sige. Ito po, huli na lang. Sa ombudsman po, sir, under our regulation, ilang buwan ang aabutin po usually by accepting, receiving the complaint, letting the respondents answer, etc. and the process. Ilang buwan po bago matapos sa ombudsman at least, attorney? Ang maganda nga po sila po sumagot yan. No? But as far as I'm mas safe po siguro. But I think I cannot speak po kung ano po talaga. I'm not sure po kung ano po yung magiging proseso nila internally kung paano po nila gagawin. Kasi sa DOJ, di ba, may number of days yan, practically po, di ba? May number of days lamang, sasagutan po nila bago po maglabas ng desisyon po yung prosecutor, ano ho? Kaya nga para hindi humaba yung proseso. So dito po, wala pa kayong impormasyon tungkol doon. Opo. Wala po. Ang wala po, tinanong nga po namin sila dyan at the time. Better nga po sila pong sumagot yan. Opo. Because the recommendation has been filed with them. So it is best. Eto, panoorin naman natin yung interview kay Attorney Topacio. Kasi nabanggit niya dito na yung ICI ay mukhang nako-compromise na ng gobyerno. Kasi nga naman, bakit nga naman sa mga investigation ng flood control, bakit laging nandoon si Secretary Vince Dizon ng DPWH? Tsaka itong si Remulla ng DOJ, bakit pumupunta, bumibisita dun sa ng ICI? Di ba mga yun, after ego yun ng president? So, siyempre, isipin natin magkakaroon ng conflict of interest, di ba? At eto pa, bakit ba pag nagpapa-freeze ng account o kaya at saka pag yung mga kaso-kaso, kakasuhan, bakit yung mga senador? Bakit, pwede naman silang pero bakit hindi yung mga congressman? Dapat, ang daming binanggit na congressman ng mga witnesses. Bakit hindi nila imbestigahan, hindi nila ipa-freeze? Panoorin natin tong pasabog ni Atty. Topacio. Sasagutin niya to kasi ito yung laro ng gobyerno ipapasabog niya. I regret to say na it is my firm belief na compromise na ang independence ng ICI with the government's undue and inordinate reliance on the DOJ to do everything. Kita nyo, nahalata na ni Senator Marcoleta. Blue ribbon. Bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Di ba sabi nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Bakit iniimbita yung DOJ Secretary? Di ba? Bakit dadalaw yung DOJ Secretary sa ICI? Bakit laging kasama si Secretary Dizon sa mga yung mga anong tawag doon? Yung mga ocular inspection? Hindi ba the secretary, all the members of the cabinet are alter egos of the president? Bakit nandoon ang alter ego ng president with members of a commission that is supposed to be independent? Di ba?
May powers, binigyan ng powers. Far-reaching powers. Kailangan pa ba may DOJ? Kailangan pa ba may Secretary ng Public Works na alter ego ng President? Extensions of the personality of the President. Yan ang mga inconsistency. SMNI, di ba sinasabi nila, yung mga pumunta daw doon sa compound ng Kingdom, walang baril. Di ba kita sa video may mga baril? Ganyan ang pamahalaan natin. You cannot rely on this administration to tell the truth. Puro panliling lang. They say one thing but do another. Yan po ang nakalulungkot sa kasalukuyang administrasyon. Thank you po. Ito, malalim kong iniisip ito sa Blue Ribbon at sa Senado. Okay. Kapag noong ang ini-enumerate ng mga diskaya ay mga congressmen, wala naman silang ginawa, di ba? Noong si Hernandez at si Alcantara ang nagbanggit, mga senador, di ba ang DOJ finreeze agad through the AMLAC yung mga bank accounts ni Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, pati ba si Cheese na freeze? Oo. Finreeze, di ba? Oo. Bakit nung nagbanggit congressman, di finreeze? Bakit yung senador, pinifreeze? Bakit yung NBI, although hindi na Blue Ribbon ito, which is under the DOJ, ang nirekomendang filean, 3 senador, pero sa dami ng congressmen, 2 lang ang pinapafailan. Si Saldico at saka yung sa Caloocan, si Mitch Kahayon Uy. Oh, yun lang. Sa dami. Binanggit si Martin. Bakit hindi nila pinapafailan si Martin? Yung ibang congressman, ang daming binanggit ni Diskaya. Di ba? Oh. Bakit ganon? Hindi kaya, then, naglabas sila action ng pahayan. Halos lahat daw ng senador. Mayroong insertion sa flood control. What are they trying to do? Itong naisip ko, ito, theory ko lang naman ha. Since kaalyado nila yung House, and sa February 6, pwede na sila mag-file ng impeachment ulit. Pinoprotektahan nila yung House. Ang ginawa nila, they put a sword of Damocles over the heads of these senators na magtatry ng impeachment complaint kung may bago. Parang sinasabi nila, sinama pa nila si Bong Revilla. Hindi porket senador ka, hindi ka makukulong. Hindi ba nakulong si Jinggoy? O, di ba? Nakulong si Juan Ponce Enrile. Di ba? Di ba nakulong si Bong Revilla kahit senador? Magpa-file kami ng impeachment, kita nyo tinarget yung mga anti-impeachment na nakita nila. Si Jinggoy, Joel, Chis Escudero, yung mga nag-archive. Pag hindi kayo umayos, pakukulong namin kayo. Amin ang DOJ at baka maging ombudsman si Boying Remulla, wala kayong pagtutunguhan. Kulong kayo pag hindi kayo bumoto in favor of impeachment. Tinakot na nila. Ito mo, ang pronouncement, halos lahat ng senador. Sino lang daw wala? Tito Soto ba? Si Ping mismo, saka si Rizzo Ontiveros, yung mga kampi nila. Maaring totoo, pero why bring this up now? Di ba? Ang hinahanap natin, congressman at senador na aktual, na tumanggap, hindi yung may insertion. Kung hindi tinanggap sino ba nag-insert? Hindi ba yung small committee, sinasabi ni Toby Chanco sa GAA? Bakit tatakutin mo yung mga senador? May binabalak ito kasi malaking dagok sa kanila nung na-archive yung impeachment kasi natalo sila sa Supreme Court. Plus, pumutok tong flood control, hindi nila malaman kung saan nila kukunin yung perang panuhol na naman doon sa mga pipirma sa impeachment. Ito ang plan B nila. Okay, mapa-impeach tayo. Anyway, kontrolado pa naman natin ang House. Lahat ng dissenters dyan, katulad ni Kiko, Barsaga, ipitin natin, ethics complaint natin. Pagdating sa Senado, may leverage tayo. Umayos kayo or idadawit kayo sa flood control. Kasi kontrolado rin namin yung DOJ at NBI. At baka maging kontrolado rin nila yung ombudsman. So nakikita nyo na yung laro Kasi when you look at it, chess player ako You have to look at the board, mga 7, 8 moves ahead. So yan ang nakikita ko dyan. Kaya pinilit nilang palitan, yung Blue Ribbon, pinilit nilang palitan yung Senate President. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.